is Major Jimmy Michada po sa Navi. Saan ka nakakulong ngayon? I am presently detained doon sa Sandayan Penal Park. Saan mo ako tinong katagal na nakakulong? For 16 years na yun. Mr. Chair, nakulong ka. I was convicted for the crime of arbitrary detention with murder. The arbitrary detention with murder. Yes, sir. Anyway, Jimmy, Mr. Chair, meron kang sinubite dito na sinumpaan sa laysay sa Quad Committee. Tatanong ko lang sa iyo, ito ba ay tawag katotohanan itong sinumiti mong sinumpaan sa laysay? Yes, sir. Okay, kung hindi mo malamatin sana, Jimmy, isa-isahin ko ito para malaman ng mga miyembro natin ano ang laman nitong sinumpaan sa laysay mo. Unahin po natin, noong July 2016, dito sa paragraph 2, sinabi mo na matapos manalo si President Duterte noong 2016 elections, binisita ka ni Colonel Ruina Garma, Colonel Villarolita, at Colonel Grijaldo. Kaya Ano po ba bakit dami ng ano lang matataas ng opisyal at bakit ka binisita noong July 2016? Actually, pumunta sila doon para bumisita sa akin. Itong tatlo si Colonel Garma, Colonel Vilela, saka Colonel Rialdo. Tapos, usap lang kami tungkol ng kamustahan. And maya-maya, kinausap ako ni Colonel Garma at may kinanong siya sa akin with regards sa mga Chinese drug lords na nakapihok doon sa Davao Penal Colony. At tanong niya kung saan ito nakakulong. So, sabi ko sa kanya, nandyan yung book sa foreigners program. Tapos sabi ko, bakit po sabi niya, meron na kaming operation against sa mga Chinese. 16 years na naman nakakayag. Nung sinabi mo Jimmy na ni Colonel Garma, wala tayo mag-concentrate ni Colonel Garma, no? Kasi yung dalawa, wala namang pinagawa sa iyo. Hindi ka pinag-usapan mo sila. Dami na bulgar ng pangalan dito yung medical yung mga dito. Ano Sa pagkakaintindi ko yun, that would be possible illegal gathering sa anti-illegal drugs. ngayon, may binanggit ka rin dito sa paragraph 3 na sinabi mo dati pa rin malapit na si Colonel Garma kay Duterte dahil mula nang pag-graduate namin sa PNP ay siyang dapat na talaga. Ba't mo naman nasabi na si Colonel Garma ay balikin din siya? Si President Duterte, dating mayor doon, since 2016 ay doon pa rin siya. So, I assume na gano'n siya kalapit kay President Duterte. Okay, after ng first meeting ninyo ni Colonel Garma, kung saan sinabi niya sa iyo na mayroon silang operation sa Davao Penal Colony. Nung linggo ng Agosto 2016, tinawagan ko ng Garma dahil gusto niya makausap si Presidente Gerardo Padilla. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, that's true. Kaya saan mo nakita nag-ausap si Colonel Padilla at si Colonel Garma? Sa office ko ni Colonel Padilla yun. So sinamahan mo si Colonel Garma, ganun ba? Paano mo nakita mo kasama si Colonel Garma at si Colonel Padilla? No, Your Honor, through cellphone. Through cellphone. So tinawagan ka ni Colonel Garma na gusto niyang kausapin si Colonel Padilla. Yes, Your Honor. So binigay mo yung cellphone
kay Colonel Padilla na galing ang tawag kay Colonel Garma. Ganun Yes, ba? Your Honor. Sa pagkakala mo, ano kaya pinag-usapan nila? Nadinig mo ba? Ano pinag-usapan ni Superintendent Jerry Padilla at saka ni Colonel Garma? Hindi ko na po narinig yung pinag-usapan nila, Your Honor. Sa iyong salaysay, Jimmy, sinabi mo naman ng Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Colonel Garma sa iyo. Ito ay pangatlang tawag na. Kasi unang tawag sa iyo ay July 2016, kung saan tinanong niya nasaan yung mga foreign o yung mga Chinese nationals na inapasuhan ng droga. Tapos nung unang linggo ng Agosto, tumawag na naman sa iyo kasi gusto niya makausap si Superintendent Jerry Padilla at nung Agosto 8 ay tinawagan ko ulit. Sa pangatlong tawag ni Colonel Garma, anong sinabi sa iyo? Nung tumawag si Colonel Garma, Your Honor, sabi niya, Bok, okay na. Nag-usap na kami. Ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Okay, after noon, tumawag na naman po ulit Jimmy, si Colonel Garma ng Agosto 11, 2016. Ano naman ang sinabi niya sa pang-apat na tawag niya? Sa pangapat na tawag niya, Your Honor, nag-request siya sa akin na baka pwedeng dalhan ng pagkain yung mga tao niya dahil napasok sa loob ng barko nila. Tinanong ko sa bakit mo ano nangyari. Sabi niya yung mga tao doon na naulihan ng illegal na droga doon sa maximum compound. At nagkataon naman na may iga doon sa katabi ko yun. Tinanong ko, sabi ko, sino na yung mga nauli dyan sa loob ng bago? Sabi nung iga, sabi niya, sir, si Magdadaro. Yung nasa na mention niya yung Magdadaro ng pangalan. Hindi ba niya minention yung Leopoldo Tan? Hindi pa, sir, Magdadaro lang. Itong si Magdadaro, kilala mo ba nung nasa loob ka ng bingko? Hindi, sir. So anong order ni Colonel Garma sa iyo? Padalhan na sa Pinapaasan script. So pinadalhan mo sila ng pagkain mula Agosto 11. Tinitingnan yung script mo. Sabi mo rin dito sa iyong salaysay, Tinitingnan nung, siya. nung hapon ng Agosto 13, Tingin siya. hindi po ba ang sabi mo kanina na inoperan ka ni Colonel Garma na padalhan ng mga pagkain, sigarilyo, mainom, yung dalawa, si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro doon sa Pagturina. Pasulat mo lang yung sino pang salaysay Kung na sa yan. salaysay mo, Sa katingin mo noong doon. Agosto 13, may nabalitaan Hindi ka mo ba maalala yan? Kung na nagkaroon pasulat na mo naman lang ng inspeksyon doon sa Chinese o sa foreign wards o mga selda na nandun ang mga Chinese national. Sinabi mo na nagkaroon na naman ng inspeksyon kung saan naulihan Sa basihan ng sa investigation, yung ano, di ba? ng droga. Sabi ko, kung may knowledge ka talaga. Sa Chinese National. tingnan mo, Sa pagkalang binalikan ko nga eh. May tinitingnan siya eh. Anong nahuli sa kanila? mga cellphone po mga nahuli sa Okay. Nung naulihan sila ng cellphone, saan po sila dinala? dinala po sila sa Pagturina. Dinala doon sa Pagturina kung nasaan si Magdalaro at saka si Leopoldo Tan, hindi po ba? Yes, Your Honor. Nung Sa gabi yung mo, questioning nito, noong Agosto 13, yung questioning nito, kung siya na nagkwento ng yung may sagot ng Chinese national hindi doon na sa Selda 6 kung saan nandun na si Magdalaro at saka si Pero dapat papasalaysay niya kung ano yung istorya. Mga bandang restriction ng gabi po yung Your Honor. Nakarinig kami ng commotion at saka sigawan sa loob ng Pagturina. At when we did was, kaya namin na tininan kung sa taas umakyat kami kung ano nangyayari. I-check. Ang problema may nakatakip na kumot dun sa mga selda. So,
ang ibang mga ika sumisigaw na ng tama na yan, tama na yan. Kasi madilim po doon, Your Honor, masyadong maliwanag. Pero yung ibang ika naman, tumakbo doon sa gate para i-inform yung duty na may gulo doon sa loob ng kartulina. So, hindi mo pa alam kung bakit nagkakagulo nun. Hindi pa po, Your Honor. Pagkatapos ng gulo, Yung mga ano nang nabalitaan? questioning nito ay inaano ng hintas na sagot, dugtungan. Pinagsasaksak. Ganyan ba yung Chinese dapat nationals, pinagsasaksak doon sa loob ng pakwento niya kung tugma ba doon sa pinagit niya. Tinawag nila nung mga gwardiya na si Noni Coro, si Gerardo Padilla, hindi po ba? Para puntahan yung Ay, nangyari. kalukuhan. Yung mga tuloy-tuloy yung ano pa rin yung style. Sir Toro. Kasi sila ang duty during that time. Pero few minutes pa po na nakarating si Rizal Candidan. So nakita mo na dumating si Superintendent Padilla doon sa Celta Sites. Yes, Your Honor. Tapos nakita mo rin na pinusasan na kagad si Leopoldo Tan at saka si Magdalaro. Yes, Your Honor. Mr. Chair, kaya po tinatanong ko si Jimmy Fortaleza dito sa salaysay niya. Because itong salaysay ni Jimmy Fortaleza corroborates sa sinumpaang salaysay din ni Leopoldo Tan na kung saan sila ay inutusan ng mga tamaan ng officials sa CIDG para patayin yung tatlong national. Tugmang-tugma po dito sa salaysay ni Leopoldo Tan. Sing, ano na yung ano mo? Sabi mo magagawa ka rin ng Video mo nga to. Pigilan mo yung laro. Hindi ka pwede mag-games Dito kasi nagsira nakalagay yung sa salaysay Ano ni nga to? bawal ka mag-games. Leopoldo Tan